So mga kaibigan, narito mismo tayo ngayon dito sa San Ramon at nakikita ninyo sa likuran namin itong mga teacher, mga residente dito sa kabilang parte ng San Ramon na kung saan sakripisyado sila sa pagtawid dito. Parang ito ang tinatawag natin na tawid buhay or agaw buhay na pagtawid dito sa itong spillway na ito na matagal na nilang iniinda sa gobyerno. Eto mga kaibigan, teacher, mga residente dito, napuntahan natin para po kahit papano sa pamamagitan ng programang itong Pasada Sorsogon makapagbigay ng aksyon sa problemang ito. Todo kapit sa paghagupit, aarangkada na ang Pasada Sorsogon. Pasada Sorsogon, mga issue, problema, aksyon at solusyon ilalahad dito sa Pasada Sorsogon. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, kasama si Rosauro Amistoso, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Pasada Sorsogon. Mga kaibigan, makakausap natin si Sir Erwin Bartolata. Siya po ang hininga natin ng impormasyon dito. Sa isang post na pinost niya sa Facebook, medyo naantik tayo, kaya minabuti po ng Bicol TV News Team na personal na puntahan dito itong kalagayan nila at nakita naman po natin ang kalagayan nila na ito nga talagang, ayan si Sir, nakapaapa. Kung makikita nyo, nakapaapa si Sir na talagang kagagaling lang lumusong. Siya po ang school head ng San Ramon Elementary School dito sa San Ramon. Kaya, Sir, nakita natin pati mga teacher mo sakripisyado sa nangyaring ito. So makikita po natin ang sitwasyon talaga namin dito, lalo na sa part namin sa teacher, sa DepEd, kasi malaking epekto talaga ito na ganito ang daan dito. Una, sa kalidad ng edukasyon ng mga bata, kasi pag ganitong tag-ulan na, nahihirapan makatawid yung mga bata dito sa kabila. So kaya po matagal na itong sitwasyon na ito, kaya naisip namin na para makatulong na rin sa barangay sa paghihirap na naranasan nila na matagal na panahon. Kaya naisipan po namin na may paabot, i-post ito para sana makapaabot sa taas para magawa ng paraan na malagyan na po dito ng tulay. Yung pangarap ng mga taga-barangay na tulay po, sana po maibigay na sa kanila. Sir, Monday to Friday yung klase kahit walang face-to-face, pero nandito yung mga teacher mo. Ibig sabihin, Monday to Friday din nilang dinaranas ang sakripisyong ito. Opo, nandito naman lagi mga teacher. So, ganito nga, kapag ganitong maulan, kailangan talaga lumusong. Kailangan talaga lumusong kasi yun talaga ang kailangan namin gawin para may deliver sa mga bata, lalo na yung mga module, at saka para sa patuloy na monitoring doon para sa mga bata po. So kailangan talaga na pumunta kami dito kahit ganito ang kalagayan namin. Sir, naipaabot mo ito talagang nasa ilan po ang teacher ninyo dito sa San Ramon Elementary School?
So yung guro natin dito ay 7, tapos pang-8 pa ako ang kanilang head teacher. So bali 8 kami lahat. And then yung estudyante po natin dito ay nasa 182. 182 po from kinder po yon hanggang grade 6. Kayo na po mismo ang nagdadala ng module kaysa tumawid pa sila dito. Opo, ang ginagawa namin ngayon, dinadala na lang namin sa kanila kasi nga hindi na sila makapunta dito. Tsaka pag masyadong mataas dito, minsan yung mga teacher hindi ko na pinapayagan tumawid, magmumonitor na lang sila doon sa kabila. Doon na lang sila magmumonitor. Ubusin na lang yung time para mamonitor yung mga bata. So yan mga kaibigan, nakikita natin pinagtulong-tulungan yung isang residente na emergency po. Kaya medyo kinat muna natin ang pakikipanayam natin kay Sir Erwin kung saan para bigyang daan itong emergency na dadalhin sa ospital. Ano sir? Medyo nag-cut nga tayo para bigyang daan yung emergency na dadalhin sa ospital at nakita natin kung gaano kahirap dito. Buti na lang medyo bumababa yung tubig kaya nakadiretso yung tricycle na pinagtulong-tulungan ng mga residente dito na makadaan. Pero paano na lang? Sabi nga kanina Sir Nikap, yung may inilibing, inikot pa at may emergency, doon pa sa taas dinaan kasi hindi madaanan ito last February 8 na lugar na ito. Bilang school head ng eskwela na ito, sir, alam naman natin na talagang yung pagmalasakit nyo lang sana sa mga teachers, sa mga pupils, pero nagbigay rin kayo ng pagmalasakit sa buong barangay sa pamamagitan ng pag-post nito. So, ano talaga yung isa sa pinaka-hihingin natin sa gobyerno? Una, nagpasalamat po sa inyo sir dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na itong problema ng San Ramon na matagal na nilang nararanasan kapag ganito nga na malakas ang baha, hindi sila makatawid. So ang simple lang naman ang panawagan namin kami dito sa mga guro at saka sa yung mga kasama natin sa barangay na sana po mabigyan pansin ito, malagyan na siya ng permanenteng tulay para mabigyan naman natin ng pagkakataon na umunlad ang barangay na ito at saka pati yung mga estudyante natin makapag-aral sila ng normal na hindi nila kailangan makipagsapalaran sa buhay nila, tumawid dito or kaya tumawid dito na sinasapalaran ang buhay nila or baka madisgrasya sila. So dapat na bigyan natin sila ng pagkakataon na maranasan din nila yung normal na paraan ng pag-aaral. Normal na buhay po ng pag-aaral. Mga kaibigan, ang kapitan ng Barangay San Ramon dito sa Bulan, Sorsogon, makakausap natin si Sir Joffrey. Kap, bago po ang lahat, pwede bang ibahagi mo sa amin ang sakripisyong dinadanas ng iyong mga residente dito sa Barangay San Ramon? Opo, marami ho. Katunayan yung sakripisyo, pag inuusapan natin yung sakripisyo talagang simulat pagkabata po, ganito yung naranasan namin. Kaunting ulan, isolated na po kami, hindi na po kami makadaan. Pag may emergency ho, kagaya po nung February 8, mayroon pong hinatid na, sa huling hantungan, mga bandang alauna, dinaan ho namin dun sa kabilang barangay, which is napakalayo, nakakatakot pa kasi yung mga ahas. Pagkatapos mga bandang alas 4, emergency na naman uli. So dun uli namin dinadaan. So napakahirap po. Sana makita ho ng mga national government yung hinaing ho namin na hindi naman as barangay chairman hindi naman ho ako nagpabaya. Actually may mga hawak akong dokumento na nagre-request tayo ultimo sa opisina po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bali, Kap, nasa ilang residente ang naninirahan dito sa barangay mo? Bali 1,504 inhabitants po mayroon ho kami. Tapos yung ngayon po, idagdag ko na rin ho na yung kabilang barangay, yung Padre Diaz, na damage ho ng Typhoon Tisoy din ho. So ngayon, lumapit ho sa amin na dito na po sila dadaan. Dito na dadaan. So magro-road opening ho dyan kasi meron ho silang amount na makukuha sa LCAC. So gagawin ho nila, dito na ho sila dadaan. So ito na po yung magiging daanan nila. So kailangan ho talaga magkaroon na po ng concrete bridge ho dito sa amin. Sa sobrang sakripisyo po, sa sobrang hirap po ng nadaranasan ho namin. Buti nga ho ngayon sir, yung school ho natin ngayon kasi online. So okay. Pero pag panahon ho ng normal classes ay talagang ang hirap po talaga kahit sa teacher ng mga salado ng edukasyon, napakahirap po. Sir, ito nakikita natin napaka-delikado nito. Sa ganito po bang ano pa yung pinaka-immediate na hihilingin ninyo sa gobyerno na dapat mabigyan agad nila ng yung agarang aksyon? Sir, kasi ilang beses na ho nangyari. So ginagawa ho ng gobyerno, ng nasyonal, binibigyan ho kami ng hanging bridge.
Pero yung hanging bridge ho, usually ho, 3 taon, 2 taon, sira na naman. Pangatlo na ho itong lagay na hanging bridge na lagi hong nasisira. Kasi mababa ho masyado talaga yung hanging bridge na nilalagay. Tunahin ho, itong spillway ho, yung lower downstream niya ho, talagang sigurado ho ako, baka abutin na lang yung spillway ho namin, abutin na lang siguro to ng 2 or 1 taon na lang ho. Tanggal na ho ito kasi wala na po talaga, bagsak na po yung downstream na ho namin. Bali sir, ilang oras ba or ilang araw ang ulan bago ito umaapaw? 1 oras lang ho na ulan, apaw na ho ito. Oo, tapos yung paggupa niya po, aabutin ho ng 24 oras. Depende ho sa ulan. Minsan, 4 na araw, 5 araw ho kami na hindi nakakadaan ho dito. Paano po ang mga residente dito, lalo na pag ganito, mga pwedeng ano rin, pag mga bata ang dumadaan dito? Talaga po, mayroon na pong, actually, may casualty na ho. Hindi na casualty, namatay na ho. Bali nakuha yung bangka yun, nasa San Jacinto na ho nakuha. Oo, mayroon na pong inaanod na gabi po na tumawid, pero hindi na po nakita ho talaga. San Jacinto na po nakita. Yang nakikita ninyo mga kaibigan sa video, yan ang bahagi ng hanging bridge na nasira. Bagyong Tisoy, dito sa kinatatayuan ko, ito ang bahagi ng hanging bridge na talagang totally nasira or bumagsak dahil sa Bagyong Tisoy. That was year 2019. Lumipas po ang 2020, 2021 na ngayon. Wala pang hanging bridge na inaasahang i-install na naman dito sa nasira or maipapalit. Sa ngayon, ito na lang ang alaala ng hanging bridge dito na kung saan nakikita natin, ito, ewan ko kung pinagpuputol o talagang bumagsak. Imposible namang putulin ito dahil sabi nga dito, halos konti na lang ang labas sa poste kapag bumaha ito. Kaya hindi imposibleng masira ang hanging bridge na ito. Ito pa ang isang hinihingi ng mga residente na sana maibalik ito, na kung in kasong may baha, meron pa rin silang alternatibong madadaanan. Sabi nga ng kapitan dito na makausap natin, pangalawa na itong hanging bridge na nasira. Ibig sabihin, ang una mahina, ang pangalawa mahina pa rin. Ano kaya ang pangatlo at kailan mangyayari ito? Si Ma'am Presi, isang grade 1 teacher dito sa San Ramon Elementary School. Ma'am, sa ilang taon na po kayo? 53 po. Ilang taon na po kayong sakripisyado sa ganitong sitwasyon pag ganitong malakas ang ulan at ito, umaapaw dito sa spillway yung tubig? Mula 1997 po, volunteer teacher pa lang po ako ng San Ramon Elementary School sa kinder. Ito na po ang nararanasan namin. So mula noon hanggang ngayon, so almost mag-20 plus na po ang serbisyo na na pagtawid dito sa sa spillway na ito. So noong pa man maliit pa ito. Nung high school pa lang ako, maliit lang ang daanan dito ng tubig. So dahil na sa tagal ng panahon, eto na ang nangyari na malawak na, malakas na ang agos ng tubig. Mahirap tumawid sa ganitong sitwasyon. Lalo na kami na mga guro, mga estudyante sa high school at saka ganun din yung mga nagtatrabaho sa labas ng San Ramon Elementary School. Yan ang nararanasan nila. Mahirap talaga po. Ma'am, yung mensahe po natin or yung panawagan natin sa gobyerno na sabi mo from 1997, ito na, sakripisyado na. Na sana man lang yung mga papalit na teacher or mga new generation na hindi na nila danasin yung dinadanas nyo sa ngayon. Opo. Last year po, sir, January 6, 2020, eto na, nag-post na rin ako na humihingi ako ng tulong na kung sino man ang pwedeng tumulong sa amin dahil sa sitwasyon na nararanasan nga namin. At eto, pinost ko at ibinahagi ko rin sa bayan ko, hindi po, sa bayan ko, kasaysayan nato ini ng bulan. So nandoon na po yan at saka sa Facebook, marami na po ako na ipopost dyan. So kung sino po yung talaga na pwedeng tumulong sa amin, nananawagan po ako sa kanila. Hindi lang po ako, kundi maging lahat ng residente ng San Ramon Bulan Sorsogon na sana bukal sa loob nila na tumulong para at least yung mga susunod na henerasyon hindi na po makaranas ng ganitong sitwasyon. So meron pa akong maikikwento sa inyo na isang lalaki po na madaling araw nahulog po siya. Hanggang ngayon hindi po siya nakuha ang kanyang pagkatao, ang katawan niya. At saka bukod doon, meron pang lay minister na nahulog dito. Tapos pagkahulog niya, merong isang tao na nakatulong sa kanya. Ang nasagip lang sa isang tao na yung Bible, yun lang. Ang pangalan ng doon lay minister na si Torsal. Hindi ko na po masyado kilala ang na si Torsal. Tapos ako naman po, ang tatay ko nahulog dito. Pero at
dahil sa marunong siya lumangoy, nakaka-recover din siya. At isa pa, yung co-teacher ko po, si Freddy L. Estepona. Nasa San Vicente na po siya ngayon. May kasama siyang 3 estudyante. Grade 1, grade 2, at saka grade 4. Ngayon, pag tawid nila dito, nahulog yon. So, merong nagkukuha ng buko doon sa taas, mabuti may sumisigaw na may nalulunod. So nang malunod na yung 3 bata, si Sir Freddy, inano niya yung isa, yung 2 nalunod na talaga. Yung bag na lang ang nasa taas. O, kaya dali-dali na nasagip yung bata. Pero talagang sila, na nalunod talaga. Yun, hanggang ngayon, marami na nangyari dito. Hindi lang naaaksyonan. So, ito ang panawagan namin na sana naman hindi na maulit yung mga pangyayari na naranasan namin ng mga taga San Ramon, Bulan, Sorsogon po. Yan lang po. Isang residente ng Barangay San Ramon ang may ibabahagi sa ating karanasan niya sa naging baha dito sa San Ramon. Ma'am, sabi mo nga kanina na isa ka, pamilya mo ang biktima sa ganitong sitwasyon dito. Pwede mo pong ikwento sa amin. Opo, kasi po nung nagkataon na yung tatay ko nag-emergency noon, tapos ang taas talaga ng tubig, halos wala kaming magawa. Nagbublow ng blood ang papa ko, so kailangan siyang emergency ilabas. So wala kaming choice at wala kaming madaanan dahil ang tubig napakataas at napakahirap ng sitwasyon dito, lalo na kung bahang-baha. So sa madaling sabi, umikot kami sa napakaputik at layong daanan, may salba lang ang aming papa. So dumating kami ng hospital na hirap at halos mawala na ng buhay ang papa namin. Halos nag-70 over 50 na ang blood niya dahil sa pag-blow. Dahil sa kadahilanan na dapat sana mas madaling mailalabas o mas madaling malalapatan ng lunas kung nandito siya, makalabas kami ng mas maaga. Pero dahil nga po sa mataas ang tubig, wala kaming madaanan. So idadaan pa namin dun sa malayo, sa kabilang barangay para mabigyan siya ng may dala sa hospital. So, humingi po kami ng tulong, lalo na sa mahal na Pangulo, sa lahat po na pwedeng mag-assister sa amin bilang makagawa ng panibagong alternatibong dadaanan namin para sa pag ganitong sitwasyon na medyo nagkakaroon kami ng mga pagbaha, may badaanan kami at may labas namin kung anong emerhensiya ang nandun sa loob po namin. Ma'am, paano po ang mode of transportation ninyo para maidala doon sa pagdaan ninyo sa kabilang barangay? O sabi nga natin, dadaan pa kayo sa mga bundok. Opo, nakasakay po si tatay sa stretcher, tapos dala-dala po siya ng 8 tao, nabitbit siya hanggang yung putik hanggang tuhod. Hindi namin alam kung paano, basta nakarating na lang kami doon na basang-basa, putik na putik yung aming mga kasuotan. Tapos pagdating doon, may nagantay na masasakyan kasi mas madaling magpasok doon kasi may tulay doon. Pero sana kung kishera dito din sa amin, magkaroon din ng ganung dadaanan para yung mga tao na nandun sa loob, hindi naman siya mahirapan na magkamaroon kami ng magandang dadaanan pag ganitong mga sitwasyon po. Buhay ang itinataya, pag-asa na araw-araw umaasa. Yan ang nararamdaman ngayon ng mga residente dito sa Barangay San Ramon. Sa pagpunta ng Pasada Sorsogon sa lugar na ito, nagkaroon sila ng konting pag-asa na sana man lang sa pamamagitan ng aming grupo, mabigyan ito ng kasagutan na matagal na nilang iniinda. Para sa Pasada Sorsogon, kasama ang buong team ng Bicol TV News Team. Ako, si Rosauro Amistoso. Todo kapit sa paghagupit. Aarangkada na ang Pasada Sorsogon. Pasada Sorsogon. Mga issue, problema, aksyon at solusyon, ilalahad dito sa Pasada Sorsogon. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, kasama si Rosauro Amistoso. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Pasada Sorsogon.